Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Manaming sa langit, mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na kami po ay dinala mo sa iyong bahay-sambahan. Kami po ay nagising ng maayos at nagising pa sa araw na ito. Salamat Panginoon sa panibagong buhay, sa panibagong araw na kami ay muling makakapaglingkod at makakasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalahin ko po Panginoon sa umagang ito ng banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming pananambahan. Ako bilang iyong tagapaghatid ng iyong salita at ang mga makikinig sa aking mga kapatid na ligtas at ganoon din sa aming mga mahal na bisita sa umagang ito. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng mababang puso upang tanggapin at ang inyong salita ay mag-penetrate sa kanilang buhay. Lord, ikaw rin po ang mag-ingat sa aming mga bisita at mga miyembro na paparating pa lang. Ingatan mo po sila sa daan at ingatan mo rin po kami sa araw na ito. Ikaw po ang siyang aming purihin at maitaas. Ganun din, Panginoon, bigyan mo ng talino, kalakasan ang aming mahal na pastor sa kanyang pagtuturo sa umaga at sa gabi sa lugar ng Olongapo. Ingatan mo rin po sila sa kanilang pag-uwi. Ganun din ang kanyang mga kasama. Ikaw po ang aming itinataas at pinapasalamatan sa umagang ito sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Let us open our Bible, our King James Bible in the book of Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. And I will be reading the verse number 16 and verse number 17. Galatians chapter 5 verse 16 and 17. Kindly share nyo na lang po sa ating mga mahal na bisita ang ating mga Bible sa umagang ito. So ito po ang sabi ng Biblia, Galatians chapter 5 verse 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Maaari na po tayong maupo. So aking pong binasa ang aklat ng mga taga-Galatia o Galatians chapter 5, particularly in verse number 16 at verse number 17. Ulitin ko lamang po, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Verse 17, for the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Once again, bago po ang lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos sa privilege na makapagsalita dito sa likod ng pulpitong ito at sa ating mahal na pastor. So continue to pray our pastor. Amen? So as we read Galatians chapter 5 verse 16, so makikita po natin dito sa ating introduction, to be crucified with Christ happening not by our fleshly movement. It is contrary to the desire of our body. No, sinasabi naman diyan na sa Galatians chapter 5 verse 17. Ano po? Na the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other. Ano po? So yan po ang sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 17. As human, ano po, sa atin po bilang mga tao, kaya nating maghintay. Tama? Kaya natin maging patience. Ano po? And we can sacrifice as it is for the benefits of ourselves. But if we talk about others and for other things, maybe some people will say it's too much, no? Sobra na yata to. Baka mawalan na ako. Ano po? Yan po ang tao, ganyan po ang kalagayan ng isang tao. No? Kapag yung pagiging tao
umiral sa kanyang sarili. Makikita natin, kaya natin maghintay, kaya natin mag-sacrifice, at kaya natin na maging pasensyoso. As long na yung benefits, no, ng bagay na ito ay patungkol sa ating mga sarili. So, the willingness of the flesh is to meet her pleasure, to gain more and more, and to be always happy. No, yan po ang willingness ng ating mga laman. Yan po ang kagustuhan ng ating mga laman. Kaya nga, di ba, makikita natin na ang iba nagigain ng more and more. Gusto nilang yumaman. Gusto nilang maging successful sa buhay. Wala namang tao na gustong maging failure sa buhay. Ano po? Pero as human, yun yung natural. Yun ang naturalesa ng isang tao. Mag-gain ng more and more. Yun din ang sinasabi ng Proverbs chapter 27 in verse number 20. Hell and destruction are never full. So the eyes of man are never satisfied. No, ito pong mata natin, wala po itong tinatawag na satisfaction. No, wala itong kakontentuhan. No? Hindi tayo nakokontento. Ano po? Tingnan nyo po, kapag meron tayong tinatawag na bagong bagay o bagong dumating sa ating buhay, at the first place, matutuwa tayo dyan. No? Magagandahan tayo dyan. Iingatan natin yan. No? Talagang bibigyan natin ng mahabang oras ang bagay na yan. Pero as the days goes by, pag lumipas na yung mga araw, mga buwan, linggo, no? Parang normal na lang sa'yo yung bagay na yan. Kaya mo nang iwan yung cellphone mo. Di ba? Yung iPhone na Pro Max, no? 18? Meron na ba 18? Wala pa, di ba? Talagang ingat na ingat ka dyan. No? Ayaw mo magasgasan yan. Pero pagkalipas ng taon, hindi lang iPhone, hindi lang cellphone, kahit anong bagay. No? Bagamat may pag-iingat ka pa rin sa bagay na yan, but it's not like yung mga umpisa. So, ganyan po ang human. The eyes of man are never satisfied. Yan po ang normal sa laman at ganyan rin ang takbo ng buhay ng makalaman na tao. That's why this year, sa magandang tema nating crucified, yung mga bagay, kasalanan, na sinuko natin sa nagdaang taon, ay atin ang ipapako. Ay atin ang ipapako ngayon kasama ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? We will nail it to the cross. And our shout is no turning back. Yan dapat ang ating sigaw sa ating mga sarili. No turning back. Hindi na tayo babalik sa mga bagay na yon. Alam naman natin kapag may, so hindi na tayo babalik sa mga bagay na yun. No turning back. Nang sa ganon, makapagbigay naman tayo ng katapatan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Baka kasi ang iba sa atin ay nababad na ang kamay at paa sa coldness na bigay ng mundo. Alam naman natin kapag may coldness, no? Ngayon may aircon, ano nararamdaman natin? Comfort. Di ba? Kumbaga, maayos yung ating tinatawag na pakiramdam. Amen? Yung lamig na kung saan magugustuhan mo. Kaya yung dating init natin sa Panginoon ay nawala. Kaya mga kapatid ko sa SBC Mandaluyong, sabay-sabay po nating painitin ang ating mga kamay at paa sa pagkakapako kay Kristo. If the flesh are not desiring the spiritual things, what are we going to do? By the way, the title of our message this morning is The Flesh has no desire in spiritual things. The flesh has no desire in spiritual things. Sa ating pong tinatawag na Sunday school this morning, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. When we talk about walk in the Spirit, no, the word walk po dyan, mga minamahal, is to live
deport oneself. It is a voluntary movement. May tinatawag na inisyatibo. Ano po? Kumbaga, pag-alis sa isang lugar, no? Kasi yung word na deport, ano po, alam natin yung word na deport, no? Kapag meron tayong ipadideport, remember yung tinatawag na, yung isang Russian blogger, di ba? Yung nakulong, di ba? Pinadeport yun. Pabalik ng Russia, no? Pero yung tinatawag po na to leave, deport oneself, ito po ay inisyatibo. No, kumbaga bago ka ipa-deport, bago ka lapagan ng tinatawag na tawag doon, supuena o yung sapina, no, na tinatawag, no? Mag-inisyatibo ka na. Magkaroon ka na ng initiative pagdating sa bagay na yon, to walk, ano po, or to live led by the Holy Spirit. Ang banal na spirito ay kumikilos sa mga mananampalataya. Pero kung wala tayong hakbangin na gagawin, kahit pagaano ka powerful, mga minamahal, kahit pagaano ka powerful ang Holy Spirit, ano po, mananaig at mananaig pa rin ang pagkilos ng laman. The old sinful nature, mga minamahal, will be domain over us. Yan pa rin ang mangunguna sa iyo. Yan pa rin ang mas lalamang sa atin. Yung laman, yung pagiging makalaman. Ano po? Kasi nandito tayo sa laman. Ano po? Mananaig at mananaig pa rin ang pagkilos ng laman. The old sinful nature will be domain over us. If we ignore the presence of the Holy Spirit, ano po, yun ang mangyayari sa ating buhay. Yung laman ang magdo-domain sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. So ano ang dapat natin gawin para mas manaig ang spirito ng Diyos kaysa yung ating makalaman na kalagayan? Number 1, so point number 1 natin, choose to live with the Spirit. Choose to live with the Spirit. Ano po? If we say the word choose, it is a personal choice, mga minamahal. Kahit anong sabi sa'yo, kahit anong turo sa'yo maganda ng salita ng Diyos, ano po? Ikaw at ikaw pa rin, kung ikaw at ikaw pa rin ang mamimili sa buhay na yan o sa bagay na yan, no, ang banal na spirito ay hindi makakakilos, hindi makakapenetrate sa ating buhay. Amen? So, ganun po yun, mga minamahal. Kahit gaano ka powerful ang Diyos, kahit gaano ka powerful ang banal na spirito, pero kung susundin natin ang ating laman, ano po, hindi makakapenetrate ang banal na spirito. Ibig sabihin, hindi makakakilos. Kasi as saved person, we are indwelled by the Spirit. No, tayo po ay pinamamahayan na, 'di ba? Yung sabi sa Corinthians, tayo ay temple of God. We are the temple of God. No, the temple of God is not the worship place. Hindi po itong lugar ng worship place, kundi sabi sa Bible, yung ating katawan. Once na na-receive, once na sinampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, the Holy Spirit indwells in you. Indwelled in us. No? So choose to live with the Spirit. Letter A, be guided by the Spirit. Be guided by the Spirit. We need to govern by the Holy Spirit. No? Sinasabi po rito na dapat ang banal na Spirito ang namumuno sa atin. Amen? Amen. Kinakailangan magpasakop tayo sa Kanya, and don't forget that the Holy Spirit is the third person of God. No? Amen. Kasi most of the time, nane-neglect yung bagay na yan. Most of the time, nane-neglect yung third person ng Trinity. Yung tinatawag na banal na Spirito. Ito sana ang merong tinatawag na authority sa ating buhay. No? Ito sana ang may authority sa buhay nating lahat.
Kasi po, kapag tayo ay kontrolado ng banal na spirito, walang kalooban ng Diyos na ang hindi natin susundin. No? At mas magiging okay yung ating spirito. Magiging okay yung ating mood. No? Hindi yung darating ka dito sa church, nakabusangot ka, no? Kumbaga, taglamig ngayon, tapos yung mukha mo parang Semana Santa na. Di ba? Parang Holy Week na, hindi pa naman. Ano po? So, dapat dun pa lang sa ating mga tahanan, dun pa lang sa ating mga tinitirhan, tayo ay nananalangin na. No? Na Lord, una, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. No? Gawin mo po ako spirit-filled. Na sa ganun yung salita ng Diyos ay mag-penetrate sa ating lahat. No? Pumasok sa bawat isa sa atin. No? Hindi ma-block ng ating laman. No? Kasi kapag hindi maayos ang espiritu mo, pag upo mo dyan, pag kinig mo ng salita ng Diyos, pag nadaanan ng iyong kasalanan, no? Naka-block ka kagad, naka-auto-block ka, naka-defense mode ka. Ano po? Ganyan po ang mangyayari kapag wala kang prayer life, hindi mo hiningi yung gabay ng banal na spirito, no? That's why it is important that we are guided by the Holy Spirit. Amen. So walang kalooban ng Diyos ang hindi natin susundin o masusunod sa ating buhay. Ano po? Gaya na nga ng sinabi natin kanina, lahat ng message na maririnig mo dito, ano po, kapag ikaw ay guided ng Holy Spirit, para sa iyo blessing 'yan. No, nakaka-bless yung message. No, gusto mo agad i-apply, excited ka na mangyari ito agad sa iyong buhay. Pero kapag hindi ka spirit-filled, mga minamahal, mga kapatid, ang mangyayari, naka-auto-block tayo. No? At yung laman ang nagdo-govern sa ating sarili. Hello? It will help us to have a concrete decision. When we are guided by the Holy Spirit, it will help us to have a concrete decision. Magkakaroon po tayo ng konkreto na desisyon sa ating sarili. Halimbawa, meron kang inihandang bagay na ibibigay mo sa Panginoon o iaalay mo sa Panginoon. Ano po? Sa iyong sarili, dahil guided ka ng Holy Spirit, dahil meron kang concrete decision, kapag hinanda mo yung bagay na yan, kapag binigay mo sa Panginoon yung bagay na yan, mga aspeto ng ating Christian life, hindi lamang po pera yung tinutukoy ko maging yung ating sarili at yung ating paglilingkuran sa Panginoon. Kapag dumating yung time na ibibigay mo na yung bagay na yan, fix ka sa sarili mo. Hindi ka magbabago. No? Amen. Whatever may be, ano man mangyari, no? Kapusin ka man sa araw na yan, sumakto ka man sa araw na yan, o gipit ka man sa araw na yan, no? Conflict man yung schedule mo sa bagay na yan, hindi ka magbabago. Diretso ka sa bagay na yan. Fix ka sa bagay na yan at gagawin mo yung kinumit mo sa Panginoon. Ganyan po kapag guided tayo ng banal na spirito, meron tayong tinatawag na concrete decision. Remember, if we are guided by the Spirit, if we are guided by the Spirit or the Holy Spirit, your life aligns with our theme, crucified, not I, but Christ. No? If we are guided by the Spirit, your life aligns with our theme, crucified, not I, but Christ. Kapag tayo po ay nagpapalid o nagpapaguide sa tinatawag na banal na spirito, no? Makikita na ang iyong buhay ay naka-align dun sa ating tinatawag na tema ngayong taon. No? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh. Which I now live in the flesh. Ano sunod? I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. If we are guided by the Spirit, your life aligns with our theme.
crucified, not I, but Christ. Amen? Letter B. So letter A, be guided by the Spirit. Letter B, being yielded in the Spirit. Being yielded in the Spirit. No? Pag sinabing yielded, nagpapailalim. Tama po ba? Nagpapailalim sa control ng banal na Espiritu. Ano po? When the Holy Spirit guides us, then let's yield to Him. Amen? Remember, ulitin ko po, the Holy Spirit is the third person of God. Amen? When the Holy Spirit guides us, then let's yield to Him. Ano po? Pero check muna nating maigi kung banal na Espiritu ba talaga yung kausap mo. Amen? Why? Remember, si Satan ay nagpapanggap din na angel of light. No? Yan yung sinasabi sa mga sinulat ni Pablo, ni Apostol Pablo, na ang kaaway na si Satanas ay nagpapanggap din na angel of light. No? Baka sinasabi niya sa'yo, sige, ipursu mo yung bagay na yan. No? Talagang i-goal mo yung bagay na yan. Pero yung bagay pa lang yon, ano po, kapag kumagat ka sa patibong ng kaaway ni Satanas, ang mangyayari, mawawala ka sa church. Kasi yung bagay pa lang yon ang maglalayo sa iyo sa Panginoon. No? Kumbaga sa trabaho, no? Kumbaga i-offeran ka ng isang bagay na magkakaroon ka ng pasok na linggo. No, pasok ang linggo, mas tataasan namin yung sahod mo. Pwedeng ganun eh. 'Di ba? Pasok ang linggo. 'Di ba? Sa mga estudyante, mas tataasan namin yung grades mo. Ano po? Ganun po ang mangyayari, mga minamahal. Being yielded in the Spirit. No? Remember, si Satan ay nagpapanggap na angel of light. So pag na-confirm na natin na siya yun, yung Holy Spirit yun, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ano po? Magpailalim tayo sa Kanya. It means, apply naman natin yung tinuturo ng banal na Espiritu sa atin. Amen? Thank you, Brother Eman. Apply po natin yung mga natututunan natin. Sa preaching na pinadama sa iyo ng banal na Espiritu, ano po, halimbawa, magbago ka na. No? Tapos, nililid ka ng Holy Spirit na, kailangan ko na talagang magbago. So, dapat, wag mong palampasin yung bagay na yun. Magbago ka na talaga. Amen? Hindi ka magbago ng tactics. Hindi ka magbago ng lugar. Hindi ka magbago ng style. No? Kundi, pa-yield tayo, pailalim tayo, pasakop tayo sa nililid ng banal na Espiritu sa buhay natin. Ano po? Pailalim tayo doon, ipamuhay mo at talagang makita sa'yo yung ligtas na may Kristo na nagpapahayag na kayang baguhin ni Jesus ang sino man sa atin. Amen? Kasi pangit naman yung testimony na, I'm proud to be saved. Sinasabi mo sa iyong sarili na proud ako, naligtas ako. Tiyak ko na sa langit ako pupunta. Ano po? Pero may nakikita silang mga maling practice sa buhay mo. No? So pangit po yun. Kumbaga, para siyang flesh and spirit. Conflict to each other. Contrary to each other. Amen? Kumbaga yung testimony mo, malayo sa kinalalagyan mo. Ano po? Minsan, kaya tayo nahihirapan, hindi dahil sa walang pagkilos ang Diyos. Ano po? Hindi dahil sa walang pagkilos ang Diyos, kundi nane-neglect natin yung part ng banal na Espiritu na kailangang kumilos sa ating buhay. No? Kasi sabi ng Bible, sabi dun sa John, no? And I will leave you the Comforter, which is the Holy Ghost. No? Yung banal na Espiritu, ano po, ay iiwan ko sa inyo. No? When the Lord Jesus Christ ascend from heaven, ano po,
At inintay nila yung mga panahon nun sa dumating yung banal na Espiritu. Amen? Kaya nga yung Day of Pentecost, no? Hindi po Day of Pentecost na build, na tayo ang simbahan, no? Through the Lord Jesus Christ, doon pa lang ay na-establish na ang gawain ng Panginoon. Hindi po sa Day of Pentecost. No, doon Day of Pentecost, ito po yung tinatawag na yung Holy Ghost, no? Yung talagang mga taong nun was filled by the Holy Spirit, no? Kumbaga spiritual sila that time. Kaya nga yung mga gawain noon, no? Yung preaching ni Peter, maraming tumanggap, sumampalataya, no? Na 3,000. No, sabi ng John chapter 14 verse number 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. No, so ang banal na Espiritu ay nandirito sa ating panahon ngayon to lead us, to guide us, in our Christian life. Mga minamahal. The Holy Spirit is not a source of pressure in your life. Natandaan po natin. Ito po yung truth o yung tama, ito yung truth. The Holy Spirit is not a source of pressure in your life. He is God, the one who gives you unexpected end. No? Hindi po yan ang na-pressure sa iyong buhay. No, actually, dapat hindi tayo nape-pressure kapag nililid tayo ng banal na Espiritu. No? Gusto niya tayong tulungan. Gusto tayong tulungan ng Diyos pagdating sa ating Christian life. Hindi kasi pwede na tayo ang basta-basta mag-decide sa ating sarili. Mga minamahal. No? Kasi kapag tayo ang nag-decide sa ating sarili, ang mangyayari sa bagay na yan, tayo ang masusunod. Kung ano yung maisip natin, kung ano yung pumasok sa isipan natin, no? Yun ang ating gagawin. Hanggat sa hindi na natin nakikita, masama na pala yung iniisip natin. That's why the Holy Spirit lives on us o pinadala sa atin ng Panginoon, no? Binigay sa atin ng Panginoon para tayo ay gabayan sa ating Christian life. As a church, no? The Holy Spirit, ay kumikilos dito sa ating simbahan, sa Sanctified Baptist Church. Hindi po pwede nakikilos o magpapatuloy ang gawain na ito na walang leading ng banal na Espiritu. No? That's why kung maririnig nyo sa ating pastor, ito po yung leading sa atin ngayong taon na tema, crucified. Amen? So, ganun po yun. Hindi lang basta naisip ni pastor yan. No, ito na lang yung team namin sa taon na to. Hindi po. Yan po ay pinagpe-pray hanggang sa ang banal na Espiritu ay mangusap, no? Sa lingkod ng Diyos. At yun ang ipapadama din sa simbahan. No? That's why yung ating tema na crucified ay nabuo, minamahal. The Holy Spirit is not a source of pressure in your life. Minsan kasi, ang iba sa atin ay nape-pressure. No? Kapag mayroong pinapagawa ang banal na Espiritu, wag po tayong ma-pressure. No? That is the time na kinakausap tayo ng Diyos. No? He speaks to us, minamahal. Hindi yan pressure na kung saan ang kalalagyan mo ay kapahamakan. Hindi po. Amen. Amen. So ito po nga reminder sa bawat isa sa atin. Reminder po, when the Holy Spirit speaks, yield to His guidance and follow His will for your life. When the Holy Spirit speaks, yield to His guidance and follow His will for your life. No, ulitin po natin, the Holy Spirit is not a source of pressure in your life. He is God, the one who gives you unexpected end. No? At yung reminder natin, when the Holy Spirit
speaks, yield to His guidance, and follow His will for your life. Dapat nauna tong reminder eh. Hindi ko lang nabura to. So, ganun po yun mga minamahal. Kapag nangungusap po ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, no? Every one of us, meron tayong Holy Spirit, right? Amen. Amen. Kung ikaw ay saved, alam mong sa langit ka pupunta, ikaw ay pinamamahayan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit indwelled in us, no? So the Holy Spirit is not a source or a source of pressure in your life. He is God, the one who gives you an expected end. Number 2, and lastly po, cease from relying on the Spirit, or cease to rely on the flesh. Mali po yung sinabi ko. Cease relying on the flesh, not on the Spirit, on the flesh, no? When we say the word cease, no? Pag narinig nyo yung sinasabi nga, ceasefire, no? Kumbaga, hinto, stop, ano po? Cease to rely on the flesh. Ibig sabihin po nito, itigil natin yung pamumuhay sa laman. Amen? So as the Bible said in Galatians chapter 5 verse 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Sinasabi po rito na kapag tayo ay lumakad, namuhay sa leading ng Holy Spirit, ano po? Sinasabi rito na ye shall not fulfill the lust of the flesh, no? Ibig sabihin, hindi ka mamumuhay sa pamamagitan ng laman, no? Hindi ka susunod, yan. Hindi ka susunod sa gusto ng katawan mo, sa gusto ng laman mo, no? Kumbaga, kapag narinig mo na yun, o kapag dumaan na yung Sunday sa ating buhay, no? Sabi ng Hebrews 10:25, ano po, wag nating pabayaan yung ating pagkakatipon. No? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. No? Wag nating pababayaan yung ating pagkakatipon. Yung Sunday morning, yung Sunday afternoon sa ating pananambahan. No? Kapag nag-register sa utak natin ang bagay na yan, papasukin natin sa ating kaluluwa. At sumunod tayo sa leading ng Banal na Espiritu. Huwag yung leading ng ating laman. No? Na hindi yung sasabihin natin, Sunday na naman. Ano po? Kailangan gumising na maaga. Hello? Kailangan gumising na maaga. Lalo kapag meron kang bisita, mga minamahal, huwag kang gigising ng alas 8. No? Kasi late ka na nun. No? Malilate yung bisita mo, malilate ka rin. No? Ang aabutan mo na ay yung pag-aawitan dun sa second service na. Ano po? Ganun po mga minamahal. Huwag nating susundin yung ating laman. Dapat magkaroon tayo ng body clock, nagigising ako na maaga. So, kung ikaw ay gumigising ng 5 a.m., 6 a.m., fine. Ano po? Sabi nga ni Brother Gerald, fine. No? Fine. Gumising ka ng maaga. Maganda ka ng maaga. Kung alam mong mabagal ka kumilos, no, gumising ka ng mas maaga. Ano po? Gising tayo ng mas maaga. Hindi yung alam mo na mabagal ka kumilos, gigising ka ng alas 7. Hindi ka gigising ng alas 7, lalo na hindi ka gigising ng alas 8. Sobrang late na yun, mga minamahal. So, cease relying on the flesh. Ano po? In Colossians chapter 3, verse number 5,
Ang sabi dito, mortify therefore your members which are upon the earth. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Amen? Sabi doon, mortify. To mortify means to kill. No? Sabi doon sa point number 2, cease. Ano po? Hindi yung kapatid na babae ha. Cease relying on the flesh. No, stop relying on the flesh. No, mortify. Ano po? Therefore, your members. Yung members dyan is members of your body. Amen? To kill. No, patayin mo yung bagay na yan. Yung pagiging yung pagiging late. Ano po? Yung pagiging yung pagkakaroon ng katamaran sa sarili. No? Amen. Yung ating tinatawag na carnal mind, mga minamahal. Cease relying on the flesh. Ano po? Itigil natin yung mga bagay na yan. No? Kapag sinasabi ng katawan mo, ano po? Nag-alarm na. 5 minutes. Sasabihin ng sarili mo, 5 minutes. Ano po? Alam ko nararamdaman natin yung mga bagay na yan. No? Lalo kapag Sunday, o kaya kapag papasok ka sa trabaho, sa school, 5 minutes more. Ano po? Ang dami mong alarm. Right. No? 6 a.m., 6:15, 6:30, 6:35, 6:45, no? Hanggang sa late ka na. Ano po? So mortify or to cease, to kill, to stop. Letter A, avoid temptations. Avoid temptations. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. Alam na alam po natin itong bagay na ito. Abstain from all appearance of evil. No, abstain. No, pag sinabing abstain, layuan. No? To skip. Ano po? Temptations are everywhere. It's not new to the Christian world. Wala po tayong ligtas sa bagay na ito. Pero kayang layuan. Ano po? O ating matakasan yung bagay na ito. Amen? Amen. In fact, the scriptures shows us or shows how the devil tempt the Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 4, verse 1 to 3. Matthew chapter 4, verse 1 to 3. Ano pong sabi ng Bible? Then was Jesus led up of the Spirit, verse 1, into the wilderness to be tempted of the devil. So makikita natin dito, even the Lord Jesus Christ was tempted by the devil. No? In verse number 2, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward anhungered. Siyempre, nag-fasting ka ng 40 days and 40 nights, no? Hindi ka ba magutom nun? Ano po? Kasi yung po practice ng mga Jew, yung mga Israelita o yung mga Hudyo na tinatawag. Ano po? Verse number 3. And when the tempter, the devil, no, came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. No? After the fasting of 40 days and 40 nights, dumating ang tempter, ang diablo. Ano po? At sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, no? Itong batong ito gawin mong tinapay. Ang tanong, kaya ba ng Diyos 'yon? Kaya ba ni Jesus Christ 'yon? Amen, kaya niya. No? Pero dahil alam niya na tinutokso lang siya ng diablo. Ano po? Kaya nga every time na tayo po ay tawag dito, every time mga minamahal na tayo po ay nasa kalagayan na spirit-filled, no? Hindi pwedeng hindi ka bibisitahin ng diablo para ikaw ay tuksohin. Ano po? So, nung dumating ang manunukso, tinukso niya ang Panginoong Hesukristo. So, kung ang Panginoong Hesukristo ay tinukso niya, no?
Sino tayo para maging ligtas sa bagay na ito? No, hindi po tayo exempted sa bagay na ito. Mga minamahal. Wala po tayong wala pong espesyal sa ating lahat. Ano po, pagdating sa tukso. Ang tukso ay hindi po kasalanan. Tatandaan natin, ang tukso po ay hindi kasalanan, pero ang paghakbang sa tukso, no? Yun na yung time na nagkakasala ang tao. Remember, when the devil or the serpent tempt Eve, no? Nung tinukso niya si Eva, no? Ito ang itsura nung forbidden fruit. Ano po? Maganda ito, no? Sabi doon, entice, nakaka-entice sa mata, no? At that time, nung tinutokso siya ng serpent, hindi pa siya nagkakasala. Pero the time na nag-yield siya sa temptation, yun po ang kasalanan. No? That's why yung sinasabi sa Romans chapter 5, verse number 12, ano po? Pero scripturally speaking, si Adam po yun nagkasala. Wherefore, as by one man, Adam, sin entered into the world, and death by sin, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Kaya kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. No, therefore all have sinned, for all have sinned, no, and come short of the glory of God. Ano po? Ang tukso ay hindi po kasalanan, pero ang pagakbang sa tukso, doon po tayo nagkakasala. Letter B, attain spiritually. Attain attain spirituality. Yung pala. Attain spirituality. To attain means to reach or achieve a goal. No? So dapat ito po yung ina-attain natin sa ating buhay. No? Attain spirituality, yung pagiging spiritual, mga minamahal. So sabi nga dyan, lumakad tayo sa spirito at hindi natin masusunod ang lust of the flesh. Ano po? All of us, meron po tayong kanya-kanyang buhay. Tama po ba? But as a Christian, we must meet in one accord to be united of what we are be. Ano po? And to be clear of my statement, it is none other to be spiritual. No? Yung maging spiritual tayo. Amen? And this is the will of God also for us. Yung being completely spiritual, o yung talagang spiritual ka na, hindi ka na nagkakasala, hindi po natin ma-attain yun dito sa lupa. Sa langit pa po yun mangyayari, mga minamahal. Amen? Sa langit pa po yun. Ano po? Sabi nga ng Bible sa Romans chapter 8, verse number 6. Romans chapter 8, verse number 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen? So, sino po ba ang life? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. No? So, sino yung sinasabi na Prince of Peace? No? The Lord Jesus Christ. Amen? So, sabi dyan, for to be carnally minded is death. No? Ibig sabihin doon, yung ating pagiging karnal ay patay na. Ano po? Bakit patay? Kasi being a sinner, tayo po ay patay sa ating kalagayan. No? To become spiritual, ang pagiging spiritual, mga minamahal, ito po ay para sa mga ligtas na tao lamang. Amen? Kasi, as the Bible says in Ephesians chapter 2, verse number 1, sabi doon, and you hath he quickened
who were dead in trespasses and sins. Amen? And you hath be quickened. Pag sinabi po yung pag sinabi po yung word na quicken, no? Binuhay. Ano po? Nung tayo ay patay pa sa mga pagsalangsan sa ating mga kasalanan. No? Pero tayo ay nabuhay, no? From death to life. Nung sumampalataya ka sa Panginoong Kristo. Sa amin po nga mga mahal na bisita, sa umaga pong ito, hindi po tayo makaka-attain o hindi natin ma-reach yung goal na maging spiritual hanggat hindi po tayo naliligtas. Hanggat hindi po tayo nakakakilala sa Panginoong Kristo. No? Kasi kailangan po nating maligtas. Ano ba yung ligtas? Ito po yung bagay na kung saan habang nabubuhay ka pa dito sa lupa, ay magkakaroon ka ng katiyakan na sa langit pupunta ang iyong kaluluwa. No? Kasi as sinners, no, tayo po ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. No? So by that, meron po nga tinatawag na kabayaran ng ating kasalanan. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. At yung death po na tinutukoy dyan is separation. Separation in eternity from the presence of God. No? At kapag ikaw ay nakaseparate eternity from the presence of God, isa lamang po ang hahantungan ng isang tao. Walang iba kundi yung tinatawag na eternal damnation. Yung impyerno ng pagdurusa. Amen? So yun po ang tutunguhin ng taong makasalanang di paligtas. When we say sinner, hindi po ito nakabase sa mabigat o magaan yung ginawa mong kasalanan. Maliit o malaki yung ginawa mong kasalanan. No? Ang sabi no ng Bible, for as by one man, sin entered into the world. Ano ba yung kasalanan ni Adam? Disobedience. Hindi naman siya nagnakaw, hindi siya pumatay. Disobedience. No? At ang sabi ng Bible, magsinungaling ka lang, pupunta ka na sa impyerno. But praise God, salamat sa Panginoon, merong binigay na Hesukristo na nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang tangi lang gagawin ng isang taong di paligtas o hindi nakakatiyak ng pagpunta sa langit ay magsisi sa kanyang mga kasalanan at sampalatayanan ng Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Mamaya po, meron po kaming tinatawag na altar call. Kapag sinabi po sa ating lahat o sa ating mga mahal na bisita, sino pa dito yung hindi pa nakakatiyak ng pagpunta ng langit, itaas nyo lang po ang inyong kamay at meron po magtuturo sa inyo pagdating sa bagay na ito. So as I close this message, sa ating pong conclusion, the spirit and the flesh are always at odds. If we are truly crucified with Christ, we will walk in the spirit and not heed the flesh. So sabi dito, the spirit and the flesh are always at odds, no, contrary to each other. If we are truly crucified with Christ, we will walk in the spirit and not heed the flesh. So yan po ang mensahe natin sa umagang ito. The flesh has no desire in spiritual things. Ano po yung number 1? Choose to live with the Spirit. And in point number 2, cease to rely on the flesh. Maraming salamat po at ang Diyos ang magpala sa kanyang salita na itinuro sa umagang ito. God bless po.